isa rin sa pinag-uusapan for this smartphone is that yung flagship camera niya. So, nasa level siya ng S-series. Though, fan edition siya, pero hindi ito tinipid. Ibig sabihin, if you want to experience a flagship camera technology, so, pwede mong ma-enjoy dito sa smartphone na to. So, by the way guys, sa rear camera ng Galaxy S23 FE, so meron tong tatlong camera sa likod. So, yung nasa taas, that's ultra-wide. So, meron tong 12 megapixel fixed focus with 2.2 aperture. Umaabot to ng 123 degrees. Ibig sabihin, kapag magtitake ka ng mga magagandang sceneries, hindi mo kailangan pang mag-adjust. No? Yung camera na niya yung nag-adjust. Next is the main camera. So, meron tong 50 megapixel with optical image stabilization. So, it means that pwede ka na mag-take ng mga high-resolution photo and at the same time, kahit na medyo shaky yung kamay mo, hindi ka mag-worry na mag-blurred yung image. At hindi lang yun, naka-dual pixel technology na rin to. So, it means that mas mabilis na rin siya mag-focus sa mga subject. And also, they have the 1.8 aperture. So, pwede mo na ma-enjoy dito yung mga nightography, yung magtitake ka ng mga photos, even at low light condition. So, hindi ka dito guys mabibitin. Para kang gumagamit talaga dito ng mga S23 series. At yung pangatlong camera niya pagdating sa likod, the telephoto lens. Isa to sa pinaka-favorite ko na camera niya. So, ito yung may 3 times optical zoom. Alright? So, ang ginagawa nito guys, kaya niya mag-provide ng high quality image up to 3 times zoom. So, imagine that, sa flagship lang most likely ito. But then, nasa fan edition din po ito ng Samsung. At hindi lang yun 8 megapixel to, itong sa telephoto lens na to, may OIS and PDAP technology na rin. Para kahit na medyo moving yung subject, alam mo yun, hindi ka mag-worry na mag-blurred yung image. So, ganon ka-advanced din po ang technology ng camera niya pagdating sa rear. And kung mahilig ka naman mag-take ng mga selfie, so yung front camera nito is meron naman pong 10 megapixel fixed focus with 2.4 aperture. So, enough na po yan for you to take a high-resolution selfie and a brighter selfie even at low light condition. At hindi lang yun guys, isa rin syempre sa pinagmamalaki ng Samsung dito is available din sa kanya yung mga features like yung mga nasa flagship, andyan yung mga tinatawag na single take, ayan, yung mga pro videos and pro mode sa photo, meron siya. Also, the director's view, ayan. So, meron din siya ng mga ganong features. So, most likely, mga nasa flagship lang yan. At hindi lang yon, pwede mo na rin ma-enjoy dito guys, sa display niya, no? Yung 6.4 inches display na naka Full HD+. And pagdating sa display na ginamit, naka-dynamic AMOLED 2 times. So, yung dynamic AMOLED 2 times na guys, na ginamit dito, is one of the advanced technology pagdating sa display. So, anong advantage nito? So, mas brighter yung display. So, ibig sabihin, kahit na nasa labas ka, example, nasa outdoor ka, gumagamit ka ng phone, hindi mo kailangan takpan yung pinaka-screen, nakikita mo pa rin. Also, they have the adaptive 120Hz display. So, they automatically adapt guys, depende sa kailangan mo. Yung refresh rate nito, no? So, example, nagte-text ka lang. So, mga nasa 60 Hz lang yun. Example, nag-aano ka lang, nagbabasa ka lang ng mga e-book. Example, ganun. So, nasa 60 Hz lang yan or 70 Hz. Mga ganun, no? So, if naglaro ka bigla, so they switch into the maximum refresh rate. Example, 120 Hz yung kailangan ng application mo. So, yun yung ibibigay niya. So, ang advantage ng adaptive refresh rate, less battery consumption. Kasi syempre, kung ano lang yung kailangan ng display, yun lang po yung ibinibigay niya. Also, meron din to yung mga vision booster na pwede mong i-activate para they automatically adjust depending on the lighting condition. So, example, na-detect niya sobrang liwanag ng location. So, para makita mo yung display, so nag-a-adjust siya. Na-detect niya na medyo madilim yung location mo. So, nag-a-adjust siya para syempre, mas matipid sa battery and at the same time, hindi masakit sa mata. So, sabayan pa yan ng eye comfort shield para nga naman nakokontrol yung blue light na napoproduce ng mismong screen. So, ang advantage niyan, nare-reduce yung eye strain even ginagamit natin ng gabi yung smartphone.